Okay, good evening to everyone. This is Justin Talk News PH at salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At before we start, paki-press naman ng like, then share, and of course if you're new to this channel, paki-pindot ang subscribe. Kahit pa isa-isa lang, okay lang yan. So, kakatapos lang ng impeachment trial at marami tayong natutuklasan. Maraming nabubunyag na mga kabalastugan ng ginawa ng prosecution. So, pinipresenta yung kanilang pangalawang testigo na isang NBI chief sa Cyber Libel Division, Cyber Crime Division ng NBI na si Attorney Lutok. Abogado ito na laging nagsasalita na wala siyang alam. Laging walang alam. So, pinipresenta nila. So, ang unang nagkaroon ng presentation sa kanyang testimonya at ganoon din ang sinasabi niya, yung mga threat na sinabi ni VP Inday Sara sa pagsimula ng kanilang direct examination, dinadirect ng prosecutor na si Nervasa yata ang abogado na ito si Attorney Lutok, na para sa akin parang hindi abogado kasi sinabi niya matagal na daw siya sa NBI, 2018 pa, pero parang hindi niya kabisado yung proseso. Ultimo doon sa mga pagsampa ng kaso, wala siyang hindi siya skilled as a lawyer. Yung tamang proseso sa pagsampa ng mga kaso, sa pag-comply ng mga papilis o mga ebidensya na kasama doon sa kanilang isa-submit dyan sa impeachment trial court, yung kanilang mga dokumento na kasama sa sinabit ng mga prosecutors doon sa unang tinalakay na charge na hindi cyber libel, inciting to sedition and grave threat. So ang nangyari, so yung direct pinapalabas nila na talagang nagbanta si Inday Sara doon sa mga sinasabi niya na nagkaroon sila ng investigasyon at natuklasan nila na talagang liable si VP Inday Sara doon sa kaso ng cyber, lagi tayong cyber, ng grave threat sa ni Bangag, ni Lisa Aranita at kay Tambaluslos. So, yun ang pinipresenta nila. Pinipresenta ng unang testigo na kasama na yung mga sa side naman ng inciting to sedition. Sinabi niya na yung pagsasalita ni VP Inday Sara na pupugutan ko ng ulo, gusto ko siyang pupugutan ng ulo, tapos doon sa mga videos na may mga timestamp numbers ng anong oras na sinasabi, yun ang pinapakita. At ang pinapakita nila yung puro pagmumura ni VP Inday Sara. Sa totoo lang dapat naman kayong murahin sa ginagawa nyo. Pero yun ang pinapakita doon sa presentation ng testimony. Puro yung pagmumura ni Inday Sara at pati yung pagmumura ni VP Inday Sara kay Chua at kay of course sina Tambaluslos, si Lisa Tanas at saka si BBM Bangag. Yun lang, gusto nilang ipahiwatig na si VP Sara ay walang mudo, na mahilig na magmumura for no reason at all, kasi hindi naman nila sinabi kung anong dahilan bakit nagmumura si VP Inday Sara. Hindi nila pinipresenta doon sa
impeachment trial, in impeachment floor, kung ano ba talagang dahilan. Walang reason. Ang tinatanong nga si Lutok, yung abogado na laging walang alam, na hindi niya alam, kung ano bang basehan niya na masasabi na nag-commit si Inday Sara ng inciting to sedition. Dahil sinabi daw niya na pupugutan ng ulo. Ito maghihikayat ng ibang mga tao na may galit sa pamahalaan na gagamitin itong mga sinasabi ni BP Inday Sara at gagawa ng karahasan o totoo pa rin yung anong sinasabi ni BP Inday Sara, para daw si Inday Sara ang maparatangan. Kung sino pang masasamang tao na gagawin yan, ilagay natin yung mga rebelde, gagawin nila yan para maparatangan daw si Inday Sara. Kaya ito, dangerous president daw ang ginagawa ni BP Inday Sara. O ganun ba yun? Kung sasabihin mo na pupugutan, natural lang naman yan eh. Sa sobrang galit ng tao dahil nga sa ginagawa ng presidente, nasasabi niya yun. Alam ba ninyo kung anong nag-trigger doon sa sinasabi ni BP Inday Sara na pupugutan ng ulo? Sinasabi rin ni BP Inday Sara na hindi marunong maging presidente, na hindi niya sinusuportahan si BBM. Talagang hindi sinusuportahan, dinimanda siya, ba't susuportahan pa niya? Pinaratangan siya ng mga kasalanan, mga kaso, pinasasampahan siya ng kaso. Ito nga ang confidential fund, sabihin pa niya na sinusuportahan niya. Sabi ng NBI, naghihikayat daw yan ng ibang tao. Ganun, naghihikayat. Ito nga, alam ba kung kailan nangyari yun? Doon sa PME yan, na mayroong isang estudyante ng PME na lumapit kay Bangag. At traditionally, kahit nung kapanahonan ni ni President Rodrigo Roa Duterte, talagang naghahanda ng relo yan na ibibigay doon sa mga kadete na lumalapit at humihingi. Yung nakipagkamayan ng Pangulo at may binubulong na, Mr. President, pwede ba sa akin na yung relo mo as a souvenir para sa akin dahil wala akong relo, ganun ang usual na sinasabi ng mga kadite. Parang lambing ng isang, lalo na yung mga galing sa mga pamilyang naghihikahos, so hindi talaga mga ordinaryong pamilya lang, kasi kadalasan yan sa PME galing sa mahihirap na pamilya, kaya nga nagsisikap sila na graduate dyan, na makuha ang kanilang ambisyon o makamit ang kanilang ambisyon na magiging PME graduate officer at magiging official sa pagdaan ng panahon para sa kapakanan ng kanilang pamilya. So, naglalambing lang yung mga kadete na yan. Kaya lumalapit sa presidente, lagi namang ginagawa yon. Kaya President Duterte, alam na niya eh. Kaya lagi siya nagsusuot ng relo na kaya nga ipamigay. Di ba? Sige, kulang yan, pwede na yan. Kaya nagkataon na pilit patik yung ni BBM nang lumapit. Nang lumapit kasi halos magkatabi sila ni BP Inday Sara. Naglambing nga yung bata. So sabi na, Mr. President, can I have your watch? Parang ganun ang salita, English. Sabi niyo, why? What is the reason why I should give you this watch? You know how much this watch cost? Narinig ni Sara yan. Nagagalit si Sara. Kaya yung sabi niya, sarap talaga putulan ng ulo itong tao na to. Hindi lang, parang may dinagdag na siya. Hindi niya naramdaman yung paghihirap ng mga kadete na to. As a sign of anong tawag niyan, indulhensya na
to encourage this kid na talagang ibubuhis ang buhay, nangangakong ibubuhis ang buhay para sa bansa, nagsasakripisyo para sa kapakanan ng mga tao, to protect the Filipino people and the country, the state. As a sign of gratitude, bibigay na lang niya yung relo. Kaso nga, Philip Patik that instance, hindi niya mabibigay yan. So, dapat, okay, I will talk with my CABSIC or my special yung sekretarya niya para later on usap na lang kayo, and then you will set an appointment para may bigay yung relo para sa iyo. Bibilang kita ng relo. So, dapat ganun. So, you don't have to worry. Later, iset natin yung kung paano ka mabigyan ng relo. Dapat ganyan ba? Makatao ka. Pero hindi Sinasabi na, bakit ibibigay ko ang relo sa'yo? Alam mo ba yung halaga ng relo na to? Yan ang sinabi Kaya nagalit si BP Inday Sara. Sabi niya, lagi naman nating expression, sarap putulan ng ulo ng tao na to. Tutuhanin ba yan? Meron bang krimen na magagawa through imagination lang? Di ba? Tapos sabihin mo, that incites sedition doon sa nakakarinig. Kasi hindi nyo pinakita ang buong ang pangyayari. Kaya yun ang masasabi ninyo na itong si NBI na si Lotok. No, yun gusto nilang ipalabas. Nag-incite daw ng sedition. Tapos yung sa hindi cyber, yung grapefruit naman, yun, sinasabi niya na hindi daw nagbibiro si BP Inday Sara. Pero tinatanong din niya ni Bam Aquino, hindi ba daw totoo na nagsasabi, gusto niya sabihin ng doon na sa nagkaroon na ng presentasyon na cross-examination sa salita ng mga senador. At si Bam Aquino gusto niya i-insist na aminin na sinabi ni BP Inday Sara na talagang may threat siyang binigay na sinabi na hindi rin naman dininay. Pero ngayon, formally dininay nila na walang threat na ginawa si BP Inday Sara. Bakit? Ganyan naman talaga Ikaw nagparatang, i-prove mo na threat ba yung ginawa ni BP Inday Sara. Nagsasabi siya ng ganyan. Na may kausap pa siyang totoong assassin, i-prove mo. At sasabihin niya, it doesn't mean na yun na yun. Prubahan mo pa rin yan. Kasi hindi naman trabaho ng defense lawyers ni BP Inday Sara na hanapin na i-prove na siya ay inosente. Kung hindi, yung prosecution, i-prove ninyo na talagang ginawa niya yun. Na totoo yung threat niya. Na meron kayong sulit na ebidensya na magpruba na talagang totoong gagawin ni BP Inday Sara yung sinasabi niya. Yan naman talaga sa sistema ng hustisya natin. So the burden proof nasa side ng prosecution. Kaya ito si Bam Aquino, wala sa hulog din yung tanong. Sino bang siraulo na defense lawyer ang magsasabi? Sinasabi ni BP Inday Sara na ganyan. Hindi yan. Hindi niya sasabihin yan. Saka maghahantay lang yan kung anong sasabihin ng prosecution. Yung mga paratang na sinasabi nila. At yun naman ang babaliin ng defense lawyers. Hahanapan ng butas. Kaya nga hinahanapan ng butas, may butas na talagang malaki. Kasi walang assassin. Wala kayong makikitang assassin. Kung totoo pa talaga na-treat yan, hindi lang yan product ng imagination. May assassin kayong ipresenta dyan na ito yung taong kausap ni BP Inday Sara na kanyang kinukontrata. Pero doon sa mga NBI agent, si Kalilong,
tinatanong na wala silang, hindi nila alam na mayroong mga na assassin na pinakausap si VP Inday Sara. At sinabi rin nga ni Lutok nang tinanong siya, dahil nag-invite nga sila doon ng mga media, mainstream media, na hindi nga sinama si si Princess Maui dahil vlogger lang. Nung huli, sinabi na in-invite daw, sabi ni Lutok. Nung tinanong na siya ni Rapi Tulfo. Pero nung una, 5 lang ang pinisenta. Yung isa, namatay na yata. Yung unang minention niya doon. Yung yung taga-Rappler, salita na narinig nila yung narinig nila yung pagsasalita ni VP Inday Sara, kasi karamihan nun ay nasa Zoom meeting lang yung mga reporter na yun ni VP Inday Sara noong November 23 nangyayari. Yung kasunod na mga event, yata December 4 na something, December 3. Ang kasunod na pangyayari na yung sinasabi na putulan ng ulo. Ganon. So, noong November 3, yung 5 mainstream media, yun ang sinama doon. At isa na yun si pangalan ng sa Rappler, nag-manifest doon na raw narinig niya yung sinabi ni VP Inday Sara. Pero doon sa minutes ng kasi pinatawag nila yun sa NBI at inimbestigahan, kinakausap, nakikita na 23 minutes lang sila lahat nag-usap at pinakita yung video, wala pang 3 minuto lang yata na yung video na yan, mahigit na 2 oras. So hindi nakita ang konteksto na tama, na buong konteksto ng sinasabi ni VP Inday Sara, kasama na yung sinasabi ni Atty. Zuleika Lopez, yung napaiyak siya doon sa balak na gagawin ng mga bangag na mga tuta ni Bangag na gusto siyang hulihin at dalhin sa Women's Correctional doon sa Mandaluyong, na pinalagan talaga niya. Ngayon doon sa question and answer, lumabas na 20 questions ang ni-raise nila doon, pero 23 minutes lang. So ibig sabihin, hindi talaga nila napag-usapan ang lahat doon. At may isa pa doon sa affidavit niya, na nagpatunay na narinig niya yung sinasabi ni VP Inday Sara na yung grave threat na kung anong mangyayari sa kanya, may kinakausap na siya na gaganti para sa kanya, parang ganun. Narinig nila yan, nag-issue sila ng affidavit. Isa doon, walang perma. Walang perma ng affiant. Hindi nakapirma. Nagtanong sila, sinabmit niya ito dito sa impeachment trial court, wala namang pirma. Paano natin tatayo yan sa korte? Abogado naman ito si Lutok. Laging nagsasalita, hindi ko alam. So, yun ang nangyari doon sa direct examination at saka redirect examination, yung pwede na yung leading question. Leading question nga doon sa testigo. So yun doon umiikot ang usapan. So noong nagkaroon na ng cross-examination, doon na nagkabuhol-buhol, nagkalito-lito na, dahil talagang nabuking na karamihan sa mga dokumento na mga ebidensya nila, mga affidavit, walang date stamp, date stamp number, yung mga certification na galing sa DOJ, kasi ang unang nagpa-imbestigan yan noong January pa 2024. Nangyari kasi at November 23, 2024, din December 23, din December 3,
2024. Then ang investigasyon ng NBI nung si Jack Santiago pa ang nagiging director, lumabas doon sa resulta ng investigasyon na wala silang makuha na pruweba na solido that will yung mga prima facie evidence hindi nila makuha to prove ng mas solid na tawag niyan ebidensya to prove na talagang nag-commit ng crime si BP Inday Sara. Prima facie evidence to assure na ang kanilang kaso will assure a conviction. Wala, kaya hindi yun nasampa doon sa DOJ, sa NBI noon. Pati na yung sa DOJ, kay Pavilion pa yun. So wala silang binigay na certification, na ang binigay lang na certification doon sa investigasyon na mag-ano sila, nag-case build up para dyan sa kaso na grave threat kay BP Inday Sara noong January pa. Kaya diyan ka magtataka, inabot ng 1 taon kasi hinahantay pala yung impeachment. Ganyan ang ibig sabihin na may matapos na dyan sa Kongreso. Kaya nung pagsampa ng pag-submit ng mga ebidensya, mga certification galing sa DOJ, nagkaroon pa ng question kasi kitang-kita na tampered yung mga dokumento. Kasi yung unang certification na binigay ng NBI nung I think December 2025, yes, 2025, maraming kulang na mga attachment tulad ng mga affidavit, walang nakasama doon. Kaya ni-revise yun. Ayaw akseptahin ni Lutok na yung pangalawang revise na certification na isampa na ang kaso. Na yan din ang mga dokumento na sinabit doon sa Committee on Justice ni Luis Tro, the same, ay may mga problema doon sa mga dates niya. Nagkaroon ang daming problema, nagkabuhol-buhol ang kanilang dokumento. At itong mga ebidensya na to ay sinabit yan sa prosecution dyan sa impeachment trial court. Hindi man lang nila bini-verify kung gaano ka solid ang kanilang mga ebidensya, ang kanilang mga dokumento. Kung nasa tamang ayos ba yun. Nakita ng binutingting ng ni Binluan, ng abogado, defense lawyer ni BP Inday Sara, nalalaman, ang dami pala mga discrepancy nito. Yung mga dates, matitindi yung discrepancy. Ang natatawa talaga ako, yung 2 docket number. Isipin mo, hindi malaman noon, sabi ni Lutok, hindi ko alam yan dahil hindi ako nagtanggap. Ikaw ang hindi ba ikaw ang nagpa-imbestiga? Ikaw ang supervisor? Sabi ni Lutok, siya ang supervisor. Siya ang head ng cybercrime division ng pinagyayabang pa niya nung una niyang entrada na siyang cybercrime division ng NBI na matagal na siya dyan, biyasa na. Pero nung tanungin siya ng matinik na batang abogado, nakabulol-bulol siya, hindi niya malaman kung anong isagot. Dahil sabi niya, hindi ko alam yan dahil ang nagkipag-usap niya yung mga ahente. Ahente mo yan. So hindi mo alam yung mga sinabit sa iyo na mga dokumento. Tulad nung pinaglabanan na hindi talaga yan revise. Hindi yan revise. Yung mga kulang lang ng dokumento. Kasi dalawang parang ang tawag nila IDF, yung investigation data form. 2 ganyan ang nasubmit. Yung una, binalik na sa kanila yung resulta ng investigation nila, binalik nila sa sinabit na nila sa
Department of Justice, pero kinurek yun. Kinurek niya. Sa tingin ko, yung pagkurek nyo ng kapanahunan na ni Matibag, nahanapan mo ng paraan na talagang maging sulit yan. Kaya nagkaroon ng revise. Sulit na ebidensya yan. So nagkaroon ng revise na mga certification galing sa DOJ. Doon sa na-receive nila ng January 30, 2026. So diyan nagkagulo eh. Ngayon, nagkaroon ng certification February 5. Then yung February 5, yun ang pagsampa ng impeachment case. Yan, talagang tinaon. Kasi 'di ba yung dalawang case na ni kay Cudi at saka yung isa pang kaso, kasi 4 yan. Yung dalawa winidraw dahil nga akwatro pa. Yung impeachment, I'm talking about the impeachment case na sinabmit yan sa House of Crooks sa Kongreso. Di ba winidraw ni De Lima, yung isa sa mga kasama siya doon, yung una sa Akbayan. Winidraw nila, so naiwan yung dalawa. Ngayon yung kay Kiko di pangalawang yun, impeachment complaint, winidraw din. Ang date noon February 5. Yun din ang nila, pagdating ng certification ng galing sa DOJ, na isampa na yung kaso, nagamitin na yung ebidensya para nga dyan sa impeachment case. Nang tinanong si Lutok, alam mo ba na yung date na yan, date yan sa pag-receive nyo ng certification, ay yun ang date ng pagsampa ng pagsimula ng ground for there is a ground, yung mga grounds ng sa impeachment, yun ang pagsimula ng Committee on Justice ni Louis Tro. Talagang ang purpose noon, hinabo lang para talaga dun sa impeachment trial or impeachment hearing dyan sa Senado, sa Kongreso. Hindi daw alam ni Lutok. Sabi niya, laging walang alam eh. Ngayon, nagugulat na discovery ni Binluan, bakit may ang mga attachment nito. So nandoon ang certification, nandoon na lahat, nakaprepara na. Tapos nung 11 daw ng February, nagkaroon ng attachment, yung mga affidavit na pagkukulang, yung sinabi ng DOJ na kailangan i-attach nyo yun dyan sa reklamo ninyo na dadalhin ng prosecution, na yun ang isabit dyan sa Senado, sa Senate impeachment trial court. So yun ang sinabit ng prosecution. Pero nung nakita doon sa dokumento, klaro na tinamper lang eh. Tampered talaga yung mga dokumento. Kasi nakalagay doon sa receive form ito, galing sa DOJ. Ibig sabihin, yung dokumento na yun, certification, pwede nang i-file yung kaso, may naka-attach na, walang naka-attach pala na, na affidavit doon sa mga witnesses. Affidavit ng mga, for instance, yung witness, sila Kalilong, at doon yung mga mga media practitioner ng iba-ibang mga istasyon ng TV, 5 yon, patay na pala yung isa, 4 na lang, nakadate ng February 3. Paano nangyari yun? So ibig sabihin, ginawa na muna yung mga affidavit na yun. At magugulat ka, ang investigasyon December 2024 na pinatawag yung mga media na kasama dyan sa sinipuy na nila. Merong subpuy na yung mga media at umaten, nagbigay ng kanilang mga affidavit. Pero na-certify yon 2024, na-certify mahigit 1 taon. Paano nangyari yun? Dahil February 3 na nakita doon sa date stamp niya na February 3 na natanggap. At
inattach. Sinabi nilang dokumento ng mga papel daw, inattach ng ano, nung tawag niyan, February 11. So, ibig sabihin, nakahanda na yung mga ibang dokumento na hindi pa nga nangyayari yung pag-file ng kaso. Nakahanda na niyan. Kaya, sabi ni Lutok, ano yun, typo error. Nang pinakitaan pa siya ng ibang date, nabubuking siya. Nabubuking. Paano nangyari ito? Talaga, wala pang impeachment, ginagawa lahat ng dokumento. Tinatamper talaga para magiging ebidensya. At yan, hindi na-discovery ng mga prosecutors. Sinabit pa rin nila. Akala nila hindi buting-tingin. Kaya binuting-ting. Nakita. Grabe na discrepancy ito. Yung mga dokumento nila. Yung nakakatawa lang yung hindi malaman ni Lutok kung saan dyan yung pangalawang revise na sinabit nila mga papilis na certification galing sa DOJ. Yung docket number. Kasi yung kaso na yan, dalawang docket number. Kasi sinampa na nila yan eh. Sinampa na nila, tapos sinampa ulit. Kaya dalawang docket number. Hindi malaman ni Lutok kung saan dyan ang latest. Isipin mo, ikaw ang abogado, ikaw ang chief dyan sa NBI, hindi mo alam ang docket number nung kasong sinasampa mo. Talagang nga ito si Lutok eh. Kaya umaalma yung mga majority na mga senator, nagtatanong, pati si Rapi Tulfo napatayo. At sinabi nga butas-butas ang ang testimonya ng sinabihan niya si Lutok. Kaya baka hindi siya makasagot ng sabi ni Rapi Tulfo dahil hindi naman siya ang pumipirma, pero siya naman ang chief. Paano hindi niya alam ang ginagawa ng mga tao niya? Maraming typo error, hindi naman typo error, pare-pareho. At nagpapatunay na template ang nila, may template silang ginagamit. Kasi yung nga lang yung mga affidavit ng mga media, yung sinasabi ni VP Sara, yung sa tanong ni Maui yun, anong gagawin mo ma'am? With regards to your security. Ang sabi ni Sara, may nakausap na ako tungkol dyan, mama. Yun ang mama. Tinignan yung tatlong dokumento, affidavit ng mga media, nasa media. Pare-pareho. Ang ma'am naging mama. So, ibig sabihin, isa lang ang gumawa, mayroong template. So, yun ang nangyayari dyan sa NBI. Yung mga nakaprepared na yung mga affidavit ng mga witnesses nila, na yung apat, dahil namatay nga yung isa, apat na mga media. So, nakikita natin kung gaano nila, linuto nila, pero na-booking din naman. Yung mga pagkakamali doon sa kanilang mga pinipresentang mga dokumento. Isipin mo, dalawang docket number. Hindi niya alam kung anong number ang kasama na sinabmit niya dyan, na binigay sa prosecution para yun ang mga dokumento na mag-prove sa kanilang allegation with regards to the grave threat at saka inciting to sedition. Nakakatawa nga eh. Lagi siya nabubuking doon sa mga dokumento. Lagi niyang sinasabi. Yung mga perma pa. Minsan, sinatanong mga perma mo ba ito? Perma ba ni Kalilong ito? Sabi niya, hindi ko alam yan eh. Kasi di naman kasi ako ang pumirma niyan. Parang laging ganun ang sinasabi ni Atty. Lutok. Talagang nangangapa. Diyan pa lang, kung kasi parang legally, korte din naman yung impeachment court. At may political function. Kung sa mga korte pa sa regular court natin, dismiss na yan. Dapat i-dismiss na nga yan. Ngayon si Risa Ontiveros tumayo ba?
yung pagsasabi daw ni Sarah, dahil nga ang daming hindi niya naintindihan, ang dami daw ng problema ang mga dokumento to prove doon sa kaso pinaratang lang kay BP Sara sa grave threat. Yung mga ebidensya nila butas-butas, magulo. Na-discover ni Binloan sa pagtatanong niya. Tumayo naman ito si Risa Ontiveros at sinabi niya, nag-iba ba yung sinasabi ni ni BP Inday Sara doon sa mga tuklasan ng mga discrepancy sa dokumento. Hindi mo maalam nang magkaroon ka lang ng maling presentasyon ng ebidensya mo. Technical technical na pagkakamali at pwedeng i-dismiss ang kaso mo. Kasi noon daw na nalalam na yung sinabi ni BP Inday Sara, yung threat niya kay BBM, at ngayon nalaman natin na maraming technical problem yung mga dokumentong ipasa. Does it mean na nag-iiba yung sinasabi ni BP Inday Sara? Hindi mo alam na supporting documents yung mga sinasabit ninyo. Kasi ang burden of proof nasa prosecution. Kung ganyan mga ebidensya ang isubmit nyo, kung marurunong lang yung mga judges, at sa tingin ko puro na abogado yung nasa minority, tsaka yung iba dyan. Kaya nga tumayo na sila Rapi Tulfo at sinasabi na siguro hindi alam ng na to ni Atty. Luktok, dahil hindi naman siyang gumagawa ng mga dokumento. Isipin mo, yan ang sasabihin mo. Kulang sa preparasyon, kulang sa pag-aaral dyan. Akala siguro nila na makalusot yan sa defense lawyers. At si Erwin naman nagsasalita, ano bang ginagawa nyo sa DOJ? Ba't ganyan katagal nyo na sampay yung kaso na yan? Hanggang ngayon, wala pang nakasampang kaso. Diba? Silang mismo sa minority, na-realize nila na palpak talaga yung mga dokumento na nagsusuporta sa kanilang allegation. Paano pa bubuto sila niyan? Dapat talaga dismiss na yan sa baga ganyan pala. Kaya inuna nila yan dahil ang impression nila talagang malakas ang nila, tsansa na maprubahan nila yung grave threat. At yan kagati ng mga tao, yung kaso ng grave threat. Ngayon, ano pang kaso yung sa bank deposits ni yung ill-gotten wealth na issue. Ngayon nga meron yatang parang request o resolution na pabuksan at kailangan ng signatures ng defense at ang prosecution with regards to the documents na gustong titingnan. Ngayon pa lang yan yata ang pangalawang kaso na ihaharap nila. Di ba yung with regards to doon sa BIR na green box, linalagay pa nila sa box na hindi naman pala yung nakalagay sa box. Gumawa ng katulad din ni Irap na meron din bubuksan na envelope. May drama. Pero wala kasi yung counter ng defense lawyers, buksan ninyo, walang problema. Buksan ninyo yan. Wala namang tinatago kahit na hindi kasama diyan sa kaso si Manscarpio, at diyan sila natitirahin din kung magkaroon na ng cross-examination yung mga witnesses nila. Diyan din ang titirahin. So pumayag na i-presenta yung nila, bank accounts. Bawal naman talaga yan sa batas. So magkaroon ng waiver to open the bank accounts at ipakita. Ang problema niyan that kailangan impeachable yung kay BP Inday Sara lang ang makikita. Yun ang i-insist kasi hindi naman kasama sa demanda si Manscarpio. Di ba? So diyan na naman mag-uugat ang matinding argumento. Madipansahan ba yan ng mga prosecution? Yung si Narbasa ba yun? Narbasa ba yung abogado na mayabang? Malakas lang ang boses, mayabang. Ngayon, so
yun na nga hindi nga natapos dahil napagod na yung mga senador, pagod na sila dahil nga sa sobrang haba ng trial, almost 6 hours. So ipatuloy nila bukas. Then after that, ipipresenta nila ito si Zuleika Lopez at ng isang ano bang apelido ng isa. May pa sa dalawang witness ang ipresenta bukas. Pero mauna muna ito si Lutok. Walang kalutok-lutok. Sayang lang yung pagkaabogado. Parang ano eh. Hindi mo maintindihan eh. Oh. Walang kabahid-bahid ng pagiging abogado yung mga actuation niya doon sa hearing. Kasi lahat, hindi ko alam yan. Dahil hindi akong pumipirma. Ikaw nga ang head eh. Ikaw nga ang head dyan sa Cybercrime Division ng NBI. Bakit hindi mo alam yan? Pero ngayon, naalis na siya dyan dahil pumalit nga si Matibag. Kaya, nagkaroon ng revise nga na certification na mag-suggest na isampa na yung kaso cybercrime. Inaprubahan ng DOJ. Inaprubahan ng DOJ, nag-issue ng certification. Kaya, nagkaroon ng docket number 2 na hindi alam ni Lutok kung saan doon yung ipapatuloy nila pag yung na-revise na, hindi niya alam eh. So ganyan nangyari. So yung bukas, abangan natin 2 PM yun magsimula hanggang mapresenta ang lahat ng witnesses. So nagiging hostile witness nila si Attorney Zuleika Lopez tsaka yung isa, I don't know kung hostile witness ba yun o baka witness talaga nila yun. Diyan pa rin ito sa grave threat at inciting to sedition. Hindi pa tapos yung topic na yan. So si Matibag sumusulat na umattend daw siya sa isang conference with, yung regarding sa parang cybercrime, then regarding dyan sa scam sa Bangkok, umattend siya. Pero klarong-klaro naman na umiwas ka lang at gusto mo alamin muna kung anong ginawa ng tauhan mo, ito si Lutok, o kung anong, kasi tatanungin din siya paano umabot sa ganyan masasabon din ito, magigisa din ng husto ito si Matibag ngayong Lunes. So Lunes 20 yata ng July yan. Sasabunin din yan, sigurado yan pagdating na Monday kung siya na ang uupo dyan sa witness stand. So medyo mahaba nga, yun lang nakukuha nating detalye, yung ibang mga highlights na sa narinig natin. Medyo mahaba, alam naman natin sa mga ganyang mga trial talagang pasyagaan yan, mahaba, kailangan mahaba rin ang pasensya mo dahil sigurado maraming objection. Laging nag-object itong counsel ng prosecution, kasi gusto niyang patigil yung bata na si Binloan, gusto niyang tumigil na dahil laging natatamaan yung niya witness niya ang testigo niya. So, kaya wala, para sa akin wasak na wasak ang prosecution, ang testigo ng prosecution sa hearing kanina. So plus ilang bisis na ba laglag yun si Kalilong, si Litong Kalilong, at ito naman si Lutok, wala rin, laglag din ang mga witnesses nila. So itong charge na to with regards to grave threat at inciting to sedition, panalo si Inday dyan. So ano pang mga kaso ang charges ang kasunod niyan? Yung illegal wealth, ill-gotten wealth, yung SALN dyan, nakakunik sa SALN. Then yung tawag niyan, yung ano ba yun, SALN, yun lang ba? Yung pala niya, confidential fund,
At yung sa COA, wala rin yan. Yung bribery na sinabi, yung namimigay ng mga envelope, wala yan, mahirap, wala yan, hindi yan impeachable offense. Ito nga, tinanong ni Senator Cayetano, kung yung mga kaso na yan, tulad ng grave threat, that magka-constitute ba yan ng impeachable offense? Ganyan. Kasi hindi yan kasama doon sa mga impeachable offense. Kasi kung tingnan mo yung mga impeachable offense na dapat isama dyan, yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, other high crimes, murder, rape, ano pa, so gusto nilang ipasok yung grave threat niyan. Pero hindi maipasok dahil ang grave threat hanggang 6 years lang ang parusa niyan. Yung crimes tulad ng plunder, yan sa high crimes. Hindi high crime yan. Hindi high crime ang grave threat. So, hindi yan impeachable offense. At saka, kasama dyan, high crimes, bribery and graft. Siguro, doon nila ipasok yung ill-gotten wealth doon sa graft. May bribery na case pala. Kaya yung grave threat na yan, hindi yan maipasok, tsaka inciting to sedition. Kasi mga minor offense lang yan, minor crimes lang yan, ang mababang sentensya. O hindi talaga yan lulusot as an impeachable offense. Yun ang sinahit ni Senator Cayetano doon sa tanong niya. Nagtanong din siya ng mga inclusive dates. Bakit ganyan ang nangyari? Yung with regards to doon sa certification, na parang nauna yung ibang papilis na dapat i-attach doon. Wala pa nga yung certification, may mga attachments na. So nakagulat, may mga attachments na nakahanda. So talagang lutong-luto na yung kaya nagkabulilya. So doon sa date of stamp, stamp number, DSN. Yun, tsaka yung nila, yung investigation data form, yung kailan sinabmit, dyan sumabit, sabi talaga lahat. So, yan na ang sumari natin ng konti, sa naintindihan natin doon sa hearing na yan. At para sa akin, sablay talaga ng prosecution. Hirap na hirap sila. Hindi na makapagsalita yung yung counsel nila, yung abogado nila. Dahil sa daming mga kapalpakan na nangyari. Kaya yung majority, matamlay sila. Kaya akala nila, makukorner na nila si BP Inday Sara dyan. Wala. Palpak sila ngayon. At patuloy maging palpak yan. Kaya malungkot ngayon ang Malacanang. At ang mga malitagang dyan sa Kongreso. So, dyan na lang, hanggang dito na lang tayo sa issue na to. Bukas, antayin natin yung cross-examination din ni Binloan, ni defense lawyer ni BP Inday Sara na si Binloan dito kay Attorney Lutok. So, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. But before leaving this channel, kindly press like, then subscribe. Then, if you're new to this channel, paki-subscribe and paki-press ng like. Maraming salamat at good evening sa inyong lahat. Salamat po.